Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano mag-compute ng volume. Kasi ang purpose nito is para alam natin kung magpapagawa tayo ng slab, ilang semento yung magagamit natin, ilang cubic meter ng sand, tsaka gravel yung ating bibilhin. Pag-uusapan din natin about mixture ng konkreto. I-discuss din natin ano yung ibig sabihin ng PSI at ano yung impact nito sa ginagawa mo na bahay or building. Mahaba-haba to na usapan. Sana ay samahan niyo ako hanggang dulo. Unahin natin paano mag-compute ng volume. So alam naman natin na, basic lang yan. Volume, length times width times thickness lang yan or height. Tas makukuha mo na yung volume. Pero ano ba talaga ang volume? So ang volume ay ito yung quantity or dami. Example natin yung tubig. Nagdala talaga ako ng tubig. May props talaga. So itong lagayan na to, may space talaga yung baso, 'di ba? Pag nilagyan natin ng tubig, nagkakaroon na siya ng volume. So, may dami na. So, ito yung volume niya. Para maging simple, ang volume ay dami na nailalagay mo sa isang 3-dimensional space. Kasi 3D na siya. Meron na siyang volume. Yung parang ganon. Another example is, kapag papasok ka sa isang room, pagpasok mo, sasabihin mo, ilang tiles kaya ang magagawa ko dito? Or gaano kadaming tiles ang magagamit ko dito? Ang iniisip mo lang is area, di ba? Yung space, yung 2D lang, yung malalagyan lang, yung maaapakan mo lang. Wala siyang thickness. I-measure mo lang yung area, length times width. Pero kapag sinabing, etong room na to, gaano kaya kadaming tubig or hangin ang mailalagay dito. So, ang mangyayari is, yung area ng room times mo sa height niya. Kasi buo na talaga kung ano yung malalagay. Or another example, sa isang box, gaano kadami yung malalagay mo doon or volume ng liquid or anumang nailalagay mo doon. Meron na talaga siyang thickness or height, meron na siyang depth. Maliban sa kanyang area, meron na din siyang depth. Sa basic na lang tayo sa isang slab, for example, 4x3 na area na slab. Ganyan kahaba. 4x3 na area. And then, ang thickness ng slab is 150 mm or 0.15 meters. Ganyan siya kakapal. So, para ma-multiply mo, makuha mo yung volume na same siya ng unit. So, dapat meters dapat. So, ang pagka-multiply natin nito is 4 times 3 times 0.15 meters. So, ang makukuha natin is 1.8 cubic meter. So, ganyan kadami yung lalagyan mo ng konkreto. Ngayon, since alam mo na mag-compute, ganun lang siya. Area times thickness nung gagawin mo or length times width times thickness. So, ganyan lang siya kasimple. So, may mga formula naman sa pyramid, sa kung ano-ano pang mga shape. So, pwede namang ma-search nyo sa internet. Ito, yung basic lang natin na rectangular shape or cube ba kaya na may thickness na. So, ganun lang yung pag-compute. Length times width times thickness niya. Yun ang kaibahan ng area at ng volume. Sa area, 2D lang talaga. As in, imo-multiply mo lang yung length times width. So, parang maglalagay ka lang ng carpet sa yung floor. So, inaalam mo lang ano yung area niyan. Pero, kapag gusto mo magbuhos, tapos aalamin mo yung volume, yun, may thickness na. So, imo-multiply mo lang area, length times width, times thickness niya. So, alam na natin paano mag-compute, no? So, mag-proceed na tayo sa mixture. Ano ba dapat ang kailangan natin na mixture at desired PSI? So, ano ba ang meaning ng PSI? So, ang PSI is pounds per square inch. So, ano bang purpose nitong PSI? So, may mga mixture kasi tayo na sinusunod. May class AA, class A, mga ganon. So, dalawa lang ang isasample natin dito. So, meron niyang desired strength. Pero yung mga strength na yan is hindi siya accurate na makukuha mo talaga. Kasi may mga factors kasi na nag-a-affect. Para lang malaman mo kung ilang PSI talaga yung konkreto na mixture na yan is that kailangan mo siyang ipa-concrete cylinder test mo. Nung nag-aaral pa ako,
meron kaming material testing. Gumagawa kami ng concrete cylinder tapos tinetest namin kung hanggang ilang force ang kailangan para mag-fail siya. Yung pumutok siya or mabali siya, i-compress kasi siya and then pagka-compress sa kanya, sasabog siya. Hindi na niya kinaya yung stress. Ang pinaka-only way talaga is that magkaroon ng compression test. Kahit sundin mo yung 1:1.5:3 or 1:4, 1:2:4, hindi mo talaga ma-sure na yun na agad yung compressive strength na na-attain. Kung sa 1:1.5:3, sasabihin natin na 3,500 to 4,000 PSI. Pero paano pag mali yung pagkahalo, tapos madami masyadong tubig, may mga factors ba na nag-a-affect doon or pangit yung aggregates na ginamit, masyadong malalaki or hindi siya magkakatulad na sizes, tas pangit yung buhangin, madumi, tapos hindi pa marunong ang naghalo. Example lang to ha. Kaya nagre-range siya. So the only way is that compression test mo talaga para malaman mo. Kaya ang ginagawa niyan pag mga nagbubuhos tas ready mix na yung bibilhin, gumagawa talaga sila ng concrete cylinder and then pinapatest after 14 days, 28 days para malaman kung ano ba talaga yung strength nun after 14 days or after 28 days. Sa akin, para mabilis matandaan, kunwari sa 1:4, ang inaalala ko lang, para sa 1 cubic yan, 9 cement na 40 kilograms and then 0.5 cubic meters na sand, then 1 cubic meter na gravel. So, yan yung sa 1:4. Sa 1:1.5:3, ang semento niyan is 12. Tapos, yung kanyang sand is 0.5 and then 1 yung gravel. Para hindi mo makakalimutan, imaginein mo, di ba pino yung cement, tas next yung sand, tas malalaki yung gravel. Imaginein mo, di ba, yung mga sizes nila is sobrang pino, which is yung semento, tapos yung sand, third is yung gravel. Di ba ang gravel, kapag magdikit-dikit sila, meron talaga yung mga void or butas. Kahit pa sabihin na 1 cubic yan na gravel, di ba may mga void or mga butas-butas, hindi talaga sila as in yung tipong siksik, yung katulad sa bigas ba na igaganon mo pa para mag-compress siya. Di ba meron pa rin mga void? So, yan yung ginagawa ng sand, tsaka cement, tsaka tubig, nagiging paste para maghawakan sila at makabuo ng konkreto. So, dahil doon, nawawala yung voids, kaya 'di ba, yung mga bubbles kapag nagbubuhos, nagko-concrete vibrator, ganun. Para ma-imagine nyo lang na, ganun pala. Sa 1 cubic, kailangan ko pala ng 9 na semento, 0.5 cubic meters na sand, and 1 cubic meter na gravel. 'Di ba? Sasabihin mo, ba't parang mas madami na yan sa 1 cubic? Kasi, yun nga, yung 1 cubic na gravel, may mga voids yan. May mga butas-butas. Kaya meron tayong tubig, merong sand, tsaka semento para mapunan yun at wala na yung mga voids doon. Natanong ko din yan actually dati. Sabi ko, nung nag-aaral pa ako, bakit ganyan? Ba't parang andami na? Lalampas na ng 1 cubic yan. Ganon na tanong. Pero, nang dahil doon sa voids. So, kapag ginawa mo na 12 bag of cement instead na 9, so yun yung nasa libro ni Engineer Fajardo, which is, yun nga, 1:1.5:3. So, 12 bags of cement, tapos 0.5 na cubic meters na sand, and 1 cubic meter na gravel. So, di ba, mabilis lang tandaan, 9, 12. So, yung diniscuss ko kanina, nagva-vary talaga yung magiging strength niya. Kasi may mga factors talaga. Yung semento, kung magandang klase ba, yung water-cement ratio, kung sobrang daming tubig, di ba? Nag-iiba talaga, kaya ranging din talaga yung pounds per square inch or PSI niya. Ano pa yung reason bakit kailangan natin masunod yung desired na strength, yung nilagay na specification ni engineer or ni structural engineer or ni designer? Bakit kailangan nating masunod? Safe ba sa earthquake kapag mas higher na PSI ang gagamitin? Bakit natin siya sinusunod pala?
Actually, diba, hindi lang naman yung semento lang kasi meron din naman yung mga reinforcement, pero next na topic natin pag-uusapan yon. Kaya maigi talaga na kung may design or may binigay sa inyo na specification sa plano sa pinapagawa mong bahay, maganda na masunod yun. So ang concrete strength is that hindi lang siya yung basihan kung matibay na ba yung bahay mo. May mga factor ka pa na i-consider kung tama ba yung placement ng reinforcement or yung bakal. Pangalawa is yung structural design, yung column and beam integrity, tsaka yung foundation, yung footing, yung soil condition, kung malambot ba doon, adobe, ganun. So may mga factors talaga. Hindi lang yung mataas na PSI, sasabihin natin, engineer, kapag mataas na ba yung PSI na ginamit ko sa konkreto, safe na yung bahay ko? Ano lang siya? Yes, pero meron pa siyang mga other factor. Hindi lang talaga yung konkreto kasi syempre meron pang rebar, tsaka yung pagka-design mismo ng structure, kung regular shape pa or irregular shape. So nagmamatter din kasi yun. Kasi pagdating ng mga earthquake or mga forces of nature, mas safe talaga kung sumunod ka sa designer or sa structural engineer kung paano ito ginawa. Kaya medyo mahirap mag-DIY, lalong-lalo na sa structural. Kaya meron talaga tayong batas na kapag 2-story up, nagpapa-structural analysis talaga kasi iniiwasan natin yung mga forces of nature or earthquake, tapos kapag nangyari, hindi lang yung property yung masisira, pati din yung mga nakatira doon, yung safety ng mga nakatira doon. So, ibalik na natin sa example na 4x3 na area, and then thickness ng slab is 0.15 meters. So, i-multiply natin ha. 4 times 3 times 0.15 equals 1.8 cubic meters. So, ilang sand, gravel at semento ang magagamit mo, since alam mo na yung sa isang cubic nga may 9 semento, 0.5 na sand, 1 cubic na gravel. So, paano yan? 1.8 tong na-compute ko. So, ang gagawin mo lang is 1.8 times 9. So, gagamit ka ng 16.2 bags. May point So, pwede mong gawin na 16 bags. Pwede mo din gawin na 17 bags. So, pwede kang mamili dyan. Yung PSI nga lang magva-vary, or yung pounds per square inch. Yung kakayahan ng konkreto na mag-resist ng force, compressive strength, bago siya mag-fail. Yun yung ibig sabihin. Yung bago siya mag-break. Yung i-compress siya, tapos magbe-break siya. Ganon. So, kailangan mo ng 16 bags or 17 bags na semento. 1.8 times 0.5 sa 1 cubic, di ba? Na sand. So, 0.5. So, kailangan mo ng 0.9 cubic meters na sand. Tapos, para sa 1 cubic is kailangan mo ng 1 cubic din na gravel, di ba? So, ang gagawin mo lang, 1 times 1.8. So, that's 1.8 cubic meter na gravel ang kailangan mo. Ang ginagawa ko niyan, para mas mabilis, mag-example tayo ng another na size. Kunwari, 10 by 10. Tapos yung thickness niya is 0.15. So, multiply natin ha. 10 times 10 times 0.15. So, meron akong 15 cubic na konkreto or yung mixture or yung kailangan para dun sa bubuhusan mo. So, ganun kadami. So, ang gagawin ko lang para mas mabilis, ang ginagawa ko, instead na i-memorize ko yung 9.5 at 1, 12 and then 0.5 and 1 para sa mixture naman na AA. Ang ginagawa ko, kunwari, pag multiply ko, diretso na, yun na din yung gravel. So, 15. Kung 10 times 10 times 0.15, 15 cubic meters na agad yung gravel. Then, i-divide ko lang siya ng 2. So, 7.5 na yung sand. Ngayon, sa 15 cubic, i-multiply mo lang ilang semento ba ang kailangan ko. Kasi sa isang cubic, 9 bags. Edi 15 times 9. So, 135 na bags of cement. So, paulit-ulit lang siya. Yun lang yung tatandaan mo, yung isang cubic para hindi ka mawala. So, i-multiply mo lang doon. Yung magiging PSI niya ha, ang makaka-sure lang talaga sa kanyang PSI is that kung ipapatest mo. Pero for reference, yung 1:1.5:3,
na mixture, magre-range siya from 3,500 PSI to 4,000 PSI. Pero may mga factors na nag-a-affect doon, which is diniscuss ko kanina. For 1:2:4 naman, nasa 2,500 to 3,000 PSI. So, naka-range lang tayo kasi hindi natin exact masasabi kung masusunod ba talaga itong pagkagawa or perfect ba talaga yung pagka-mix. So, the only way to find the compressive strength is that i-check siya sa laboratory. Magpapa-compression test ka or concrete cylinder test. Sana nandyan pa rin kayo hanggang dito kasi medyo mahaba-haba lang talaga. Pero yun lang yung diniscuss natin, hindi reinforced pa yung slab na in-example natin. Wala pang reinforcement tayong sinama. Wala pa tayong nilagay na reinforcement, rebar, or bakal. So, sa volume, again, example ko sa libro sa book. By the way, ang ganda nitong book na to, yung 7 Habits of Highly Effective People. Siningit ko talaga, no? So, yung area is dito, di ba? Yung length niya, yung kahabaan niya, and then imumultiply mo sa kanyang width, and then imumultiply mo siya sa thickness. So, yan yung volume. So, imagine niyo na nagbubuhos kayo dito. So, meron siyang area. Kung lalagyan mo to ng tiles, dito ka lang magko-compute, di ba? Sa area lang, length times width lang. Pero, kapag magko-compute ka na ng volume, lalagyan mo na siya ng thickness. Kasi in example ko nga kanina sa inyo, yung baso, kapag nilagyan mo ng tubig, how much space ang na-occupy nung water. So, yun yung volume. Or, kapag ito naman, kapag nilagyan ko, kunwari, sa open, kunwari ito open, tapos nilagyan ko ng semento, so magkakaroon ako na driveway, example. Gaano kadami or anong volume nun? So, aalamin mo lang yung thickness na desired, and then, yung area nung paglalagyan mo, length times width. So, ganun lang siya. So, in example ko talaga to. Pero, I recommend this book din also na basahin natin. Sobrang ganda ng book na to. Sinihingit pa talaga yung libro. Yung natutunan natin sa video na to is paano mag-compute ng volume. Pero hindi pa natin diniscuss yung paano mag-compute ng volume kapag irregular shapes, bilog. Hindi pa natin na-discuss kapag ang kinumpute natin is cylinder. Hindi pa natin na-discuss kung paano pag cone, ganyan. Para to sa pagpapagawa ng bahay. Related siya kung may bubuhusan ka or may paglalagyan ka ng garage mo, for example, gusto mo lang malaman para kahit papano kapag nag-check ka sa proposal or sa quote na binigay sa'yo ng iyong contractor, makikita mo na, uy, ba't parang ang daming semento dito? Or ba't parang ang daming sand at saka gravel? Yung area at saka yung volume ng paglalagyan is hindi naman malaki. So, eto, for talaga to, for application, para kahit papano, hindi naman necessarily na kailangan mo sobrang matutunan lahat-lahat talaga. I mean, yung basic muna, yung paano mag-compute ng volume ng rectangular shape or square para kahit papano may idea ka ano yung volume or gaano kadami yung semento ang gagamitin, gaano kadaming sand or gravel para kahit papano hindi ka maluloko. Kasi paano pag nasa quotation ang daming nilagay pero ang kailangan lang pala is kalahating semento lang. Tapos syempre pumirma ka na, pinagawa mo na, mahal yung presyo, mahal yung kinalabasan. Kaya ito talaga yung pinaka-purpose ng video na to para at least alam mo kung gaano kadami ang mga materyales na magagamit. Pero hindi natin diniscuss dito yung bakal kasi may mga certain spaces kasi depende sa specification kung gagamitin ba to sa roof deck or gagamitin sa driveway or sa suspended slabs. So, depende kung ano yung application kasi kaya hindi natin muna yan in-example. Kaya maigi talaga na kumuha tayo ng designer or structural engineer kapag 2-story up na talaga yung ginagawa na bahay. At the same time, sumunod tayo kung anong nakaspecify kasi may mga reason yan. So, yun lang muna for today. Mahaba na yung ating napag-usapan today. Kung
nasundan nyo talaga from start to finish. I hope na may nakuha ka na information at nakatulong to sa'yo. At kung may gusto kang ipa-expound or may tanong ka, feel free to comment sa comment section. At thank you nga pala sa lahat-lahat, sa inyo, sa mga nag-subscribe sa akin. 25,000 subscribers na tayo. Maraming salamat. Ang dami na natin. As in, ang dami na ng 25,000. Maraming salamat kasi nandyan pa rin kayo at nanonood dito hanggang dulo. See you again sa aking susunod na video. Bye!